Kung isa sa goal mo ay magpapayat ngayong 2021 o magbawas ng timbang, baka makatulong sa iyo itong mga tip na ibibigay. Kailangan mag-exercise. Hindi ka kailangan magbubuhat ng mga barbell, hindi mo na kailangan magtatakbo, mag-jogging. Hi guys, welcome ulit sa aking channel. I am Coach J. Hindi muna tayo magte-training ngayon. Sa sinasabi nga nila, sa pagpapaganda ng katawan, 70% yung detail nung diet at 30% lang yung detail na kailangan mong malaman sa pag-exercise. So sa makatuwid, mas malaki yung kinalaman ng kinakain natin kesa dun sa exercise pagdating sa pagpapaganda ng katawan. Ba't nagkaganon? Halimbawa, kumakain ka ng marami kasi nga napapagod ka, di ba? Usually ganoon naman talaga. Since mas malakas kumain ng sugar yung katawang nagpapagod kaysa dun sa hindi, mas malakas kang mag-intake ng mga pagkain na hindi mo na inaalam yung detalye. Kasi ang katwiran mo, papawisan din naman ako mamaya. Ngayon, paano kung ma-injured ka, napilay ka, ay yung kain mo ganun na kalaki, ganun na yung kumbaga parang nasa muscle memory mo na, ganun na kalaki yung nako-consume mo. So hindi ka na rin makatakbo. So ano mangyayari sa'yo? Tataba ka talaga. Dito guys, natutunan kong way ng pagda-diet. Hindi ka kailangan mag-exercise, hindi ka kailangan magbubuhat ng mga barbell, hindi mo na kailangan magtatakbo, mag-jogging, then mapipilay ka lang, and pagkatapos nung pagtakbo mo ay mataba ka pa rin. Ngayon guys, yung tinatawag nilang, siguro nakarinig nyo na yung tinatawag nilang low carbs or LCIF, low carbs and intermittent fasting. Ibig sabihin nagpa-fasting sila pero hindi tuloy-tuloy. Pag narinig nyo yung fasting, anong papasok agad sa isip natin? Ano yan? Hindi kakain. Fasting nga eh. Hindi kakain ng mga isang linggo. Papayat ka talaga nun. Pero ang tanong, kaya mo ba yun? Paano naman pumayat ka nga? Mamatay ka naman. So ganito yung way ng pag sinabing low carbs. Yung kasing carbs, yung carbohydrates na yan, yun yung may intake natin sa mga pagkaing mayaman doon, then nagiging sugar siya. Yung sugar kasi guys, kailangan niya ng katawan natin. Kasi kung nagpapawis ka, gumagawa ka ng mga kakapagod na gawain, naglalabas yung katawan natin ng adrenaline. So yung sugar, pagkain siya ng adrenaline. So kung wala kang supply na sugar, syempre manghihina ka, hindi ka makaka-perform ng kung anong gagawin mo. Ngayon kung narinig nyo yung keto, galing siya sa word na ketone. Yung ketone, nilalabas yun ng liver natin pagka na-detect nung katawan mo na wala ka ng sugar sa katawan. Yung ketone, nilalabas siya ng liver mo, then ang magiging energy supply nung katawan mo ay manggagaling sa stored fats. So sa makatuwid, aside bukod sa sugar, ay pwede rin maging source of energy yung ating stored fats. Ngayon, pag gano'n na nangyari, papayat ka na kahit hindi ka nag-exercise. Yun yung way. Ngayon, ang tanong, ano naman yung mga pagkain na kailangan mong iwasan pag sa gantong diet yung gusto mo? Karamihan sa atin, pag hindi ka nag-research talaga, pag narinig mong low carbs, ibig sabihin, hindi ako kakain ng kanin. Pag sinabi, anong diet mo? Low carbs, hindi ako kumakain ng kanin. Actually, hindi lang po kanin yung may mga carbs na iiwasan natin. Kasi pag halimbawa nag-diet ka, hindi ako kakain ng kanin. Kamote na lang kakainin ko. O kaya saging, 3 pirasong saging. So yun po yung mali. Kasi hindi ka nga kumain ng kanin. Kumain ka naman ng tinapay na equivalent din ng dami ng carbs ng kanin. So parehas lang. And the end of the day, mataba ka pa rin. So sabihin mo, kalokohan lang talaga yung diet na yan. So ngayon po, para sa detail ng mga kinakain natin, halimbawa, saging. Ang saging po, depende sa laki, meron siyang 20 to 25 grams ng carbs na magiging sugar. Ang kamote po, equal lang sa rice. Ang 1 cup of rice ay may 45 grams na carbs. Ang 1 cup of kamote or potato, sweet potato, kamote, di ba? Mga lamang lupa na yan, ay parehas lang po ng kanin. Kung may 1 cup ka ng kamote at 1 cup ka ng rice, equal lang yun, pareho yung 45 grams. So hindi po pwedeng gawin natin na pamalit ng kanin ay yung
kamote. So ibig sabihin lahat po ng lamang lupa, lahat ng lamang ugat ay hindi natin po pwedeng kainin kung magda-diet ka nung low carbs na sinasabi. Ang apple po, di ba karaniwan pag nagda-diet tayo, ano lang ako, apple. Ang apple po, depende din sa laki, meron siyang 10 to 15 grams ng carbs. So kung kumain ka ng 3 mansanas, equivalent din yun para rin kumain ng kanin. So no go pa rin siya. Ngayon kung kumain ka na ng mansanas, kumain ka pa ng kanin, ay ewan ko na lang mangyayari sa'yo. Good luck na lang sa'yo. So kung mapapansin po ninyo sa mga old videos ko, yung katawan ko lumalaki, tapos papayat uli, tapos lalaki na naman. So hindi po natin nagagawa ng tuloy-tuloy yung pagda-diet kasi mahirap din po talagang ituloy-tuloy. Very challenging po. Ito pong pagda-diet na to, hindi siya mahirap pero hindi rin siya madali. So masyado po siyang challenging lalo na sa ating psychological. Ngayon po napili ko yung low carb, yung LCIF na tinatawag nila o yung keto diet na yan na sinasabi. Kasi po ako, mataas talaga yung appetite ko, malakas po akong kumain. Ngayon po dito sa pagda-diet na to, hindi mo kailangan i-lessen yung pagkain mo. Ang kailangan mo lang gagawin ay pipiliin mo yung kinakain mo. Halimbawa po, matakaw ka talaga, kaya mo umubos ng isang buong manok. Di bumili ka ng isang buong manok, yun ang meal mo. Isang buong andoks, yung kainin mo lahat. As long as, okay lang yun, as long as hindi ka kakain ng kanin or kahit na anong may carbs. Kasama po doon yung soft drinks. Yun nga lang, medyo malungkot sa buhay. Pero madali po siya kasi usually pag pumasok sa usapan yung diet, ang nasa isip po natin, ikakat mo yung yung kinakain mo. Kung ang kinakain mo ay tatlong cup ka ng rice, gagawin mo 1 cup lang. Tapos pag masarap ang ulam, pass muna sa diet. Tapos 3 araw puro masarap ang ulam, yun na, nakalimutan mo na si diet. Sasabihin mo, kalokohan yung diet na yan. So ganun po. So yung pong pagda-diet ng low carbs ay detail po ng mga yung food ng mga food na i-intake natin. So ang importante po doon ay yung detail. Kailangan po marunong tayo mag-compute. Sa mga likod po ng mga bote ng mga iniinom yung juice drink, may makikita po kayo doon na kung ilang grams yung sugar level noon. So kailangan po at tolerable po na level ng sugar na intake natin daily pag nagagawa tayo ng ganitong diet, hanggang 20 grams lang po. Tandaan po ninyo, ang kanin, 1 cup of rice ay mayroong 45 grams. So pag kumain kayo ng 1 cup lang, hindi naman kayo mabusog sa 1 cup ng rice lang, violation na po yun kasi 45 grams na po agad yun. So iiwasan natin talaga yan ay kanin. Yung mga biscuit po na may carbs, hindi rin siya pwede syempre. Ang kakainin mo lang talaga, ang ideal po na kinakain nila ay karne. Kasi nagpapa-muscle sila, yung protein ang ini-intake nila. Or egg. Kaya lang po sa panahon ngayon, napakamahal po ng karne. Karning baboy, karning baka, kahit anong karne, mahal. So kung magda-diet ka ngayon, malamang mamulubi ka. Mahal pa naman ang pamasahe. So, ano ang pwede nating kainin? Kung ganun pala, hindi na pwede ang kanin. Ay, ang mahal din naman ng baboy. So, yun po yung abangan nyo sa susunod na video. So, isa pa pong question. Pwede ba yan? Pwede ba akong malasing habang nagda-diet ako? Siyempre, wala na nga sugar. Wala pa bang alcohol? Parang sumusobra na yata, di ba? So, wala naman pong problemang maglasing kung nag-LCIF ka na diet. Ang hindi mo lang po pwedeng inumin ay yung beer. Kasi mataas din po ang sugar content niya. Kasi galing po siya sa beans. Ang pwede mo pong inumin ay yung mga hard drink na sinasabi, kagaya ng Jack Daniel. Yan, pwede yan. Ano pa ba? Pundador. Hindi. Pwede siya sa mga whiskey. Kahit anong whiskey, wag lang po beer. Kasi pag kayo mamahalin, baka mamulubi ka rin. Mahal na nga ng karne, mahal pa ng alak. So problema po yun.
Sa mga iiwasan din po nating pagkain, kagaya po na sabi ko kanina, lahat ng root crops hindi pwede. Lahat ng matatamis na pagkain hindi rin pwede, included na yung grapes, apple kasi may sugar yan, saging. Ang pwede lang sa sa mga fruits, yung mga berries, kasi siya yung walang walang sugar. Hindi pwedeng pass ako ngayon, nakapag low carbs na ako ng 3 days, so pass na ako, ka-carbs ako ngayon. Once na nag-carbs ka po ulit, nag-intake ka ng carbs, back to zero po yung ginawa mong 3 days. So mag-i-start ka ulit sa day 1. Ang magiging challenge po natin, pumayat ako o mabawasan ng timbang ko from day 1 to day 9. Gusto mo, bahala ka. Gusto mo, 1 kilo mabawas sa'yo, nasa sa'yo. Sa akin po dati, nung mag-start ako nyan, in 14 days, nabawasan ako ng 4 na kilo kaagad. Yung mga baby pots ko, kasi baby pa ako nun. Pero ngayon, itong matagal-tagal na, hindi na ganun yung nababawas. Kukunti na lang. So ngayon po, medyo lumaki talaga ako. Ang height ko po ay 5'11". Kanina po, nagsukat ako. Ang bewang ko na ay 41 inches. So from 39 inches, naging 41 na. So gano'n na po yung kalaki. Siguro tumitimbang na naman ako ngayon ng mga 105 to 107. From 95 kilograms po ako noon. So ngayon mga 105 na uli. So no November po, ideal pa yung katawan natin. Pero ngayon, wala na. Diretso na naman. So kailangan ko pong magbawas. Kung gusto nyo sabayan nyo ako, kailangan ko magbawas siguro ng mga, subukan natin 5 kilograms within a month. So gagawa po ulit ako ng video after 22 days. Titingnan po natin kung may pagkakaiba. So abangan nyo po ulit. Ngayon ay January 2. So January 24 mag-upload ulit ako ng video. Titingnan natin kung effective ba yung ginagawa nating pagdadayat. Okay, so good luck po sa inyo.